Hindi ko pa nga halos nalulunok ang tubig na ininom ko nang biglang kumawala ang mga salitang iyon mula sa bibig ni Doña Margarita. Pasensya na, Hija, pero hindi talaga kita matanggap. Isa kang babaeng walang pinanggalingan, walang lahing disente. Paano ka napapayag ni Brent na pakasalan siya? Pak! Para akong sinampal ng 10 beses. Ang init na gumapang sa pisngi ko, hindi ko alam kung sa hiya o sa galit. Napatingin ako kay Brent, ang asawa ko. Asawa ko na siya sa papel, 1 oras pa lang ang nakakalipas simula nang ikasal kami sa huwes. Pero ang mata niya, nakatungo sa mamahaling plato sa harap niya. Ni hindi man lang nagtangkang salubungin ang tingin ko. Ang hapagkainan nila, parang palasyo. Ang mga kubyertos, kumikinang. Ang pagkain, hindi ko alam kung ano ang tawag sa iba. Pero ang pakiramdam ko, para akong basahang itinapon sa gitna ng isang piging ng mga hari at reyna. Ako, si Janine, ang ulilang lumaki sa ampunan ng Barangay Mabini, ngayon ay nasa gitna ng pamilya Gonzaga, isa sa pinakamayaman at respetadong pamilya sa San Rafael, Batangas. Respetado nga ba? Sister Teresa, maraming salamat po sa lahat. Hindi ko po makakalimutan ang mga pangaral nyo, sabi ko kaninang umaga lang, habang yakap-yakap ang matandang madre na nag-alaga sa akin simula noong sanggol pa ako. Iniwan daw ako sa pintuan ng ampunan, balot sa isang lumang kumot. Ang ampunan na iyon ang naging tahanan ko. Ang mga madre at ibang bata ang naging pamilya ko. Naalala ko pa ang amoy ng floor wax tuwing umaga, ang ingay ng mga batang naglalaro sa quadrangle, ang lasa ng champorado na paborito naming lahat tuwing umulan. Simple lang ang buhay doon pero masaya. May dignidad. Hindi tulad dito, na sa unang subo ko pa lang ng pagkain, pakiramdam ko'y bawat nguy ko ay sinusuri, bawat galaw ko ay hinuhusgahan. Ang kasal namin ni Brent, parang isang mabilis na transaksyon sa bangko. Kaming dalawa lang, ang abogado niya at ang huwes. Walang bisita, walang bulaklak, walang puting bestida. Isang simpleng civil wedding. Sabi ni Brent, para mas mabilis. Ayaw ko ng maraming aberya. Noon pa lang, dapat nagtaka na ako. Dapat naramdaman ko na ang lamig sa bawat salita niya. Pero ang puso kong sabik sa pagmamahal, umasa. Umasa na baka ito na, baka siya na ang magbibigay sa akin ng pamilyang matagal ko nang pinapangarap. Mama, please, sa wakas ay nagsalita si Brent, pero ang boses niya, parang pakiusap na ayaw niyang marinig ng iba. Let's not talk about this now. Mumisi si Doña Margarita, isang ngisi na hindi abot sa kanyang mga mata. Matangkad siya, balingkinitan pa rin kahit may edad na, at ang tindig, parang reyna. Ang mga alahas niya sa liig at kamay, kumikislap sa ilalim ng grandiosong chandelier. At kailan natin ito pag-uusapan, Brent? Kapag huli na ang lahat. Kapag nasira na ang pangalan ng pamilya natin dahil sa babaeng ito. Tumingin siya sa akin, mula ulo hanggang paa, na para bang isa akong nakakadiring insekto. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko sa ilalim ng mesa. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero ano ang sasabihin ko? Na kahit galing ako sa ampunan, marunong akong magmahal at rumispeto. Na hindi ko ginusto ang kapalaran ko. Na ang tanging kasalanan ko lang ay ang mahulog sa anak niyang gwapo, matalino at akala ko'y mabait. Napakagatlabi ako. Ano bang ini-expect ko? Isang mainit na pagtanggap? Isang yakap mula sa biyenan? Sa mga pelikula lang ata nangyayari iyon. Ang ama ni Brent, si Don Ricardo, isang tahimik na lalaki na mukhang pagod na sa buhay, ay umubo. Margarita, tama na yan. Kumakain tayo. Janine, Hija, pasensya ka na sa mama mo. Medyo expressive lang talaga siya. Expressive. O sadyang matapobre at mapanghusga. May isa pang babae sa mesa, si Beatrice, kapatid ni Brent. Kanina pa siya palingalinga sa akin, tapos ay bubulong sa katabi niyang asawa, si Miguel, natatawa naman ng mahina. Para silang nanonood ng circus, at ako ang payaso. Actually, Dad, I think Mama has a point, sabad ni Beatrice, sabay taas ng kilay. We have reputation to protect. Hindi naman sa minamaliit kita, Janine, pero you know. People will talk. Ano na lang ang sasabihin ng mga amiga ni Mama? Napayuko ako. Ang kaninang galit, napalitan ng matinding hiya. Gusto kong magpalamon sa lupa. Kung pwede lang tumakbo palabas, ginawa ko na. Pero saan ako pupunta?
Ang konting ipon ko, naubos na sa pag-aayos ng mga papeles para sa kasal na ito, kasal na tila ako lang ang may gusto. Si Brent. Bakit ka pumayag? Bakit mo ako pinakasalan kung ganito lang pala ang sasapitin ko sa pamilya mo? Kung sa unang araw pa lang, ipapamukha na nila sa akin na basura ako. Mahal kita, Janine, sabi niya noong isang buwan, noong nasa maliit kaming fishbowlan sa tapat ng simbahan ng San Rafael. Gusto kong makasama ka habang buhay. Ang mga salitang iyon parang musika sa pandinig ko. Ang mga mata niyang nangungusap, akala ko'y totoo. Si Brent Gonzaga, ang tagapagmana ng Gonzaga Shipping Lines, ang isa sa pinakakilalang bachelor sa buong Batangas, ako ang pinili. Isang simpleng Janine na tiga-ampunan. Para akong nanalo sa loto. Ngayon, habang nakaupo sa marangyang hapagkainan na ito, pakiramdam ko, ako ang talunan. Ako ang naisahan. Biglang may nag-doorbell. Nagkatinginan ang mag-anak. Si Doña Margarita, biglang nagliwanag ang mukha. O, baka si Elaine na iyan. Tamang-tama, ipapakilala kita sa kanya, Janine. She's a family friend. Well, more than a friend to Brent, actually. Ex-fiance, to be exact. May diin ang pagkakasabi niya sa ex-fiance, sabay tingin sa akin na tila nanunuri. Nanigas ako sa kinaupuan ko. Ex-fiance? Hindi iyon nabanggit sa akin ni Brent. Ang alam ko lang, marami siyang naging girlfriend, pero fiance. Iba iyon. Mas malalim. Mas seryoso. Bumukas ang malaking pinto ng dining hall, at pumasok ang isang katulong, kasunod ang isang babaeng napakaganda. Matangkad, balingkinitan, maputi, at ang buhok niya, alon-alon na bumagay sa kanyang mamahaling bestida. Ang ngiti niya, parang pang-artista. Siya si Elaine. Tita Margarita. Tito Ricardo, bati niya, sabay beso-beso sa mga magulang ni Brent. Bie. Miguel. Sorry, I'm late. Traffic, you know. Ang boses niya, malambing pero may class. Oh, Elaine, darling. It's so good to see you. Tamang-tama ang dating mo, we're just having dinner, masiglang sabi ni Doña Margarita, na tila nakalimutan na ang walang lahing disente, na kanina lang ay laman ng bibig niya. Hinila niya si Elaine palapit sa mesa. Brent, andyan na si Elaine. Tumayo si Brent. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakita ko ang isang emosyon sa mukha niya na hindi ko pa nakikita kanina, isang ngiti. Isang ngiting pamilyar, parang masaya siyang makita ang babaeng ito. Elaine. Good to see you. Brent, sagot ni Elaine, at ang tingin nila, nagtagpo. Parang may kuryenteng dumaloy sa pagitan nilang dalawa, isang bagay na hindi ko naramdaman sa amin ni Brent kahit kailan. Naiwang nakatayo si Elaine sa tabi ni Brent, habang si Doña Margarita ay pumapalakpak pa na parang kinikilig. O, aayusin ko lang ang upuan. Manang, pakidagdag ng isang plato dito, sa tabi ni Brent. Sa tabi ni Brent. Ako, na asawa niya, ay nasa kabilang dulo ng mesa, katabi ng bakanting upuan. Samantalang si Elaine, ang ex-fiance, ay paupuin sa tabi niya. And this, sabi ni Doña Margarita, ibinaling ang tingin sa akin na para bang ngayon lang niya ako ulit nakita. This is Janine. Ang asawa ni Brent. May halong sarkasmo ang tono niya sa salitang asawa. Ngumiti si Elaine sa akin, isang ngiting pilit at hindi abot sa mata. Oh. Hi, Janine. Nice to finally meet you. Brent talks well, he mentioned you. Huminto siya, tila nag-iisip ng sasabihin. Ang tingin niya, parang scanner, sinusuri ang bawat detalye ng pagkatao ko, mula sa mumurahing damit na suot ko hanggang sa ekspresyon ng mukha kong nagpipigil ng luha. Umupo si Elaine sa tabi ni Brent at bigla, parang sila ang mag-asawa. Nag-uusap sila, nagtatawanan, habang ako'y parang hangin na hindi nila nakikita. Si Doña Margarita, tuwang-tuwa. Si Don Ricardo, tahimik pa rin. Si Beatrice at Miguel, panay ang sulyap sa akin na maihalong pang-aasar. Ang pagkain sa plato ko, hindi ko na malunok. Ang sikmura ko, parang binabaliktad. Ang puso ko, dinudurog. Ito ba ang pamilyang pinangarap ko? Ito ba ang buhay na ipinangako sa akin ni Brent? Napatingin ako sa singsing sa daliri ko, isang simpleng gintong singsing na binili namin sa mall. Walang diamante, walang kislap. Simbolo raw ng pagmamahalan namin.
Pero ngayon, parang kadena na nakapulupot sa daliri ko, isang paalala ng isang desisyon na baka pagsisihan ko habang buhay. So, Janine, biglang sabi ni Alain na tila naalala lang na nandoon pala ako. Saan ka nga ulit galing? I mean, your family. Taga Batangas din ba sila? Bago pa ako makasagot, sumabat na si Doña Margarita. Nako, Alain, Hija, wag mo nang itanong. It's a long, sad story. Basta, she's different. Tumawa siya ng mahina, isang tawang puno ng pangmamaliit. Different. Iba. Iyon ako sa kanila. Isang dayuhan. Isang pagkakamali. Ang kaninang hiya at galit ngayon ay may kasama ng kirot. Isang malalim na kirot na nagsisimulang bumiyak sa puso ko. Pakiramdam ko, hindi lang ako bisita sa pamilyang ito. Pakiramdam ko, ako ang kalaban. At sa gyerang ito, nag-iisa lang ako. Lumipas ang ilang linggo mula noong impyernong hapunan na yon. Impyerno, dahil bawat subo ko ng pagkain, pakiramdam ko'y may kasamang laso ng panghusga. Pero sa kabila ng lahat, may isang munting liwanag na nagsimulang sumilay sa puso ko, isang sikretong nagbibigay sa akin ng lakas para harapin ang bawat umaga sa mansyon ng mga Gonzaga. Isang umaga, pagkatapos ng paulit-ulit na pagsusuka at pagkahilo, naglakas loob akong bumili ng pregnancy test sa botika sa bayan. 2 guhit. 2 pulang guhit na parang nagsasabing, hindi ka nag-iisa, Janine. May dahilan ka para lumaban. Hindi ko mapigilan ang ngiti ko habang naglalakad sa palengke ng San Rafael. Ang ingay ng mga tricycle, ang amoy ng sari-saring paninda, ang sigawan ng mga tindera, lahat yon, parang musika sa pandinig ko. Dati ang mga ito'y pangkaraniwan lang. Ngayon, parang bawat sulok ay may bagong kulay. Napadaan ako sa isang maliit na tindahan ng mga gamit ng sanggol. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Pumasok ako. Ang mga maliliit na medyas, mga cute na damit, mga malalambot na pranela. Napapangiti ako habang hinahaplos ang isang pares ng maliliit na sapatos na kulay dilaw. Baby, para sa'yo to, bulong ko sa sarili ko, sabay haplos sa medyo umuumbok ko ng tiyan. Kahit hindi pa halata, alam kong nandyan siya. Ang munting anghel ko. Bumili ako ng ilang pirasong lampin at isang maliit na bonnet. Simple lang, pero para sa akin, ang mga iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ito ang unang regalo ko para sa anak namin ni Brent. Anak namin. Pag-uwi ko sa mansyon, dala-dala ang maliit na supot ng pinamili ko, naabutan ko si Brent sa sala, nagbabasa ng business proposal. Mukhang seryoso. Huminga ako ng malalim. Ito na. Sasabihin ko na sa kanya. Brent, tawag ko, medyo nanginginig ang boses. Tumingin siya, pero parang lagpas ang tingin niya sa akin. Esan. Lumapit ako, umupo sa tabi niya. Inabot ko ang kamay niya. Malamig. May sasabihin sana ako sa'yo. Importante. Ibinalik niya ang tingin sa mga papel. Can it wait, Janine? I'm in the middle of something. Parang may tumusok sa dibdib ko. Pero pinilit kong ngumiti. Sandali lang naman to, promise. Kinuha ko ang maliit na supot. Brent, magiging tatay ka na. Natigilan siya. Napatingin siya sa akin, tapos sa supot, tapos sa tiyan ko. Sa wakas, nakita ko ang bahid ng gulat sa mga mata niya. Ano? Seryoso ka? Tumango ako, hindi maitago ang ngiti. Brent. Buntis ako. Tumayo siya, naglakad-lakad. Hindi ko mabasa ang ekspresyon niya. Maya-maya, humarap siya. Sigurado ka ba dyan? Nagpa-check up ka na ba? Nag-P ako, positive. At nararamdaman ko, Brent. Nararamdaman ko siya dito. Hinawakan ko ulit ang tiyan ko. Lumapit siya, at sa isang iglap, akala ko iayakapin niya ako. Pero huminto siya sa harap ko. Tinitigan niya ako ng matagal. Well, congratulations, I guess. Ang tono niya, parang hindi sigurado. Parang hindi masaya. Parang napipilitan lang. Ang ngiti ko, unti-unting nawala. Hindi ka ba masaya? Masaya? Of course, I'm happy. It's just unexpected. Umupo siya ulit, malayo sa akin. Anak ko nga ba talaga yan? Aray. Ang sakit noon.
Parang sinaksak ako ng paulit-ulit. Brent naman. Ano bang klaseng tanong iyan? Siyempre, anak mo to. Sino pa bang magiging ama nito kundi ikaw? Nagsimula ng mamasa ang mga mata ko. Okay, okay. Calm down. Sabi niya pero walang emosyon. We need to tell Mama and Papa. Tonight. Sa dinner. Iyon lang. Wala man lang yakap. Wala man lang ni I love you. Wala man lang kahit konting excitement. Pero pinilit kong intindihin. Baka nabigla lang siya. Baka kailangan niya ng oras. Dumating ang hapunan. Katulad ng dati, nasa malaking dining hall kami. Si Doña Margarita, si Don Ricardo, si Beatrice, at ang asawa nitong si Miguel. Ako at si Brent. Walang alain ngayon, salamat naman sa Diyos. Tahimik kaming kumakain nang biglang magsalita si Brent. Ma, pa. May sasabihin kami ni Janine. Napatingin silang lahat sa amin. Si Doña Margarita, itinaas ang kilay. Ano na naman yan, Brent? Another surprise. Sana naman, good news yan. Dahil sawang-sawa na ako sa mga problema. Huminga ng malalim si Brent. Hinawakan niya ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Medyo nagulat ako, pero at least may konting suporta. Janine is pregnant. Katahimikan. Ang kutsara ni Beatrice nahulog sa plato. Si Don Ricardo napatigil sa pagsubo. Si Doña Margarita ang mukha niya hindi maipinta. Buntis, ulit ni Doña Margarita, ang boses ay malamig pa sa yelo. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Buntis ka, Janine. Tumango ako, pinipilit ngumiti. Opo, Doña Margarita. Magkakaapo na po kayo. Sinubukan kong maging magalang at masaya. Biglang tumawa si Doña Margarita. Isang tawang mapakla, puno ng pang-iinsulto. Apo? Sigurado ka bang apo ko yan? O baka naman pinikot mo lang ang anak ko. Mama, saway ni Brent, pero mahina. Parang walang lakas. Ano, Brent? Hindi ba't yan din ang nasa isip mo kanina? Binalingan ulit ako ni Doña Margarita. Ang mga mata niya, parang mga sibat na tumutusok sa akin. Alam mo, Janine, hindi ako tanga. Alam ko ang mga galawan ng mga babaeng tulad mo. Mga gold digger. Mga oportunista. Akala mo, dahil nabuntis mo si Brent, makukuha mo na ang yaman namin? Akala mo, matatanggap ka na namin ng buo? Nanginginig na ang buong katawan ko. Ang mga luha, nagbabadyang tumulo. Hindi po yan totoo, Doña Margarita. Mahal ko po si Brent. At itong bata anak po namin to. Mahal? O mahal mo ang pera niya, sigaw ni Doña Margarita. Sabihin mo sa akin, magkano? Magkano ang kailangan mo para lumayas ka sa buhay ng anak ko at dalhin mo yang bastardo mong iyan? Doña Margarita, sumusobra na po kayo, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumayo ako. Wala kayong karapatang insultuhin ako at ang anak ko ng ganyan. Aba, sumasagot ka pa, lalong nagalit si Doña Margarita. Walang modo. Walang pinag-aralan. Ganyan ba ang natutunan mo sa ampunan? Ang mang-akit ng mayaman at pagkatapos ay magpabuntis para makakuha ng pera. Tumingin ako kay Brent, nagmamakaawa. Brent, please. Say something. Ipagtanggol mo naman kami. Pero si Brent, nakayuko. Nakatitig sa plato niya. Parang wala siyang naririnig. Parang wala siyang pakialam. Ang kamay niyang kanina ihawak ang kamay ko, ngayon ay nakapatong lang sa hita niya. Binitawan niya ako. No, hindi pwede to. Brent, tawag ko, basag na ang boses. Ni hindi siya tumingin. Parang gumuho ang mundo ko. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Mas masakit pa sa mga salita ni Doña Margarita ang pananahimik ni Brent. Ang pananahimik niya ay parang pagsang-ayon sa lahat ng sinasabi ng ina niya. Ang pananahimik niya ay pagtataksil. Nakikita mo, sabi ni Doña Margarita, umisi. Kahit ang sarili mong asawa, hindi ka kayang ipagtanggol. Dahil alam niya ang totoo. Alam niyang isa ka lang di. Hindi ko na narinig ang mga sumunod niyang sinabi. Ang mga luha ko, bumuhos na parang ulan. Tumakbo ako.
Tumakbo ako paakyat sa kwarto namin ni Brent. Ang kwartong pakiramdam ko hindi ko naman talaga pag-aari. Isinara ko ang pinto at doon ako humagulgol. Ang sakit sa dibdib ko parang sasabog. Ang mga pangarap ko para sa anak ko, para sa pamilya namin, parang binubura ng bawat patak ng luha ko. Bakit, Brent? Bakit hindi mo ako kayang panindigan? Akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba tayo ang magkasama dito? Niyakap ko ang unan, umiiyak hanggang sa halos maubusan ako ng hininga. Ang saya ko kaninang umaga, ang pag-asa na naramdaman ko habang bumibili ng mga gamit ng baby, lahat yon nawala. Napalitan ng takot, ng lungkot, ng pakiramdam na pinagtaksilan ako ng taong pinagkatiwalaan ko ng puso ko. Narinig kong bumukas ang pinto. Si Brent. Pumasok siya, pero hindi lumapit. Tumayo lang siya malapit sa pinto. Janine D. Hindi ako sumagot. Patuloy lang ako sa pag-iyak. Tumahan ka na, sabi niya, pero ang boses niya, walang lambing. Walang pag-aalala. Nakakahiya sa baba. Baka marinig ka nila. Nakakahiya. Yun ang iniisip niya. Hindi ang nararamdaman ko. Hindi ang sakit na idinulot ng pamilya niya at ng pananahimik niya. Tumingala ako, puno ng luha ang mukha. Nakakahiya. Brent, binastos ako ng nanay mo. Tinawag niya akong gold digger. Tinawag niyang bastardo ang anak natin. At ikaw? Wala kang ginawa. Wala kang sinabi. Ano bang gusto mong gawin ko, Janine? Awayin ko si Mama? Para saan pa? Para ipagtanggol ako. Para ipagtanggol ang asawa mo. Ang ina ng magiging anak mo, sigaw ko, nanginginig sa galit at sakit. Hindi mo ba naiintindihan? Mahalaga to, Brent. Mahalaga sa akin na maramdaman kong kakampi kita. Lumapit siya ng kaunti. Mahirap ang sitwasyon, Janine. Kailangan mong intindihin. Pamilya ko sila. Pamilya mo rin kami, Brent. Ako at ang baby. O kami ba disposable lang? Pwede mo lang itapon kapag ayaw na ng pamilya mo. Umiling siya. Hindi naman sa ganun. Pero, Janine, kailangan nating maging praktikal. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Huwag palakihin ang gulo. Parang sinabi niyang kasalanan ko pa. Parang sinabi niyang ako ang nanggugulo. Napailing ako kasabay ng pagtulo ng mga luha. Dito ko napagtanto. Dito ko naintindihan. Sa laban na ito, mag-isa lang ako. Wala akong kakampi. Kahit ang lalaking pinakasalan ko, ang ama ng dinadala ko, hindi ko maasahan. Ang munting liwanag na nakita ko kanina, unti-unting namamatay. Napalitan ng kadiliman. At sa kadilimang iyon, naramdaman ko ang matinding takot. Takot para sa sarili ko. At higit sa lahat, takot para sa anak ko. Anong klaseng buhay ang naghihintay sa kanya sa pamilyang ito? Isang buhay na walang respeto, walang pagmamahal? Napahawak ako sa tiyan ko. Baby, patawarin mo si nanay. Patawarin mo ako kung hindi kita kayang bigyan ng padiretso na buhay. Pero ipapangako ko sa'yo, lalaban ako. Lalaban ako para sa'yo. Si Brent, nakatayo pa rin doon, nakatingin lang. Walang salita. Walang galaw. Parang isang estranghero. At sa mga mata niyang walang emosyon, nakita ko ang hinaharap ko. Isang hinaharap na puno ng luha at pag-iisa. Lumipas ang mga araw na parang multo lang ako sa mansyon ng mga Gonzaga. Si Brent, halos hindi ko na makausap. Uwi galing opisina, kakain mag-isa sa study room niya, tapos matutulog sa kabilang kwarto. Nagdesisyon siyang lumipat ng silid. Para makapag-isip-isip. Ang totoo, para iwasan ako. Para iwasan ang problema. Para iwasan ang responsibilidad. Si Doña Margarita naman, lalong naging malupit. Bawat kilos ko may kasamang parinig. Bawat pagkain ko may kasamang puna. Kumain ka ng kumain, Janine. Para lumaki agad yung bata sa tiyan mo. At para mas malaki ang mahihingi mong sustento kapag iniwan ka na ni Brent. Mga salitang tumatagos hanggang buto. Pero tiniis ko. Para sa anak ko. Para sa munting buhay na dinadala ko. Isang gabi, medyo late na, nagugutom ako. Wala nang katulong sa kusina. Dahan-dahan akong bumaba, ayokong makagawa ng ingay. Nagprito ako ng itlog at nag-init ng kanin.
Kahit simpleng pagkain lang, basta may mailaman sa kumakalam kong sikmura. Habang naghahanda ako ng plato, naramdaman kong may tao sa likod ko. Paglingon ko, si Doña Margarita. Nakatayo sa may pintuan ng kusina, naka-nightgown, at ang mga mata niya, galit na galit. Para siyang demonyong nag-aabang sa dilim. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong. Nagugutom po ako, Doña Margarita. Nagluluto lang po ako ng kakainin. Sinubukan kong maging kalmado. Nagluluto. O nagnanakaw ng pagkain, sarkastiko niyang sabi. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan, parang isang ahas na handang manuklaw. Alam mo, Janine, simula nang dumating ka sa pamamahay na to, puro perwisyo na lang ang idinulot mo. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Sinira mo ang pamilya namin. Hindi po yan totoo, Doña Margarita. Wala po akong ginagawang masama. Nanginginig na ang mga kamay ko. Ang kutsilyong hawak ko para hiwain sana ang kamatis, parang biglang bumigat. Wala. Talaga lang, ha? Huminto siya sa harap ko, napakalapit. Amoy na amoy ko ang pabango niyang matapang, na ngayon ay parang amoy ng panganib. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Isa kang hampas lupa na nagpapanggap na prinsesa. Akala mo, dahil buntis ka, magiging Gonzaga ka na? Hinding-hindi mangyayari yon. Hinawakan niya ang braso ko ng mahigpit. Ang mga kuko niya bumaon sa balat ko. Umalis ka na dito, Janine. Lumayas ka. Bago pa kita makalagkad palabas. Nasasaktan po ako, Doña Margarita. Bitawan niyo po ako. Sinubukan kong pumiglas, pero mas malakas siya kaysa inaakala ko. Ang galit niya, nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Bitawan? Hindi kita bibitawan hanggat hindi ka umaalis, sigaw niya. At sa isang iglap, itinulak niya ako ng malakas. Itinulak niya ako habang hawak ko pa rin ang kutsilyo. Hindi ko alam kung paano nangyari. Ang alam ko lang, bigla akong nawala ng balanse. Napasigaw ako. At naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa tagiliran ko, malapit sa tiyan. Napatingin ako sa ibaba. Ang kutsilyo. Ang kutsilyong hawak ko nakatarak ng bahagya sa gilid ng tiyan ko. Dugo. Nakita ko ang dugo na unti-unting kumakalat sa puting duster na suot ko. Diyos ko, sigaw ko, nanginginig sa takot at sakit. Napahawak ako sa tagiliran ko. Ang init ng dugo gumagapang sa mga daliri ko. Si Doña Margarita natigilan. Nanlaki ang mga mata niya. Para siyang natauhan. Aanong-anong nangyari? Ay yung kutsilyo. Mamamatulong kihirap kong sabi. Ang sakit, parang pinipilipit ang laman ko. Ang takot, mas matindi. Ang baby ko. Ang anak ko. Napasigaw si Doña Margarita. Brent. Brent. Ricardo. Tulong. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Ang alam ko lang, binuhat ako ni Brent. Ang mukha niya, puno ng pag-aalala. O baka takot? Takot na baka mapahamak ang ina niya? Hold on, Janine. Dadalhin kita sa ospital, sabi niya, habang tumatakbo kami palabas ng bahay. Ang biyahe papuntang ospital, parang walang katapusan. Bawat lubak, bawat preno, parang libu-libong karayom ang tumutusok sa tagiliran ko. Umiiyak ako, hindi lang sa sakit, kundi sa takot. Baby, kapit lang. Please, kapit ka lang. Sa emergency room, ang daming doktor at nurse na nag-aasikaso sa akin. Mga ilaw na nakakasilaw. Mga boses na hindi ko maintindihan. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tibok ng puso ko, na parang gustong kumawala sa dibdib ko. Maya-maya, lumabas ang doktor. Si Brent, agad siyang kinausap. Nakikita ko sila mula sa siwang ng kortina. Hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila, pero nakikita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Brent. Mula sa pag-aalala, naging malamig. Seryoso. Pumasok si Brent sa kwarto ko. Umupo siya sa tabi ng kama. Hinawakan ko ang kamay niya. Brent, ang baby natin, okay lang ba siya? Tumingin siya sa akin, walang emosyon. The baby is fine. Mababaw lang daw ang sugat mo. Pero kailangan mong magpahinga. You need to stay here for a few days for observation. Nakahinga ako ng maluwag. Salamat sa Diyos. Salamat. Anong nangyari kay mama mo?
Nasa bahay na siya. Umiiyak. Nag-aalala. Brent, hindi ko sinasadya yung nangyari. Hindi ko alam, itinulak niya ako. Janine, putol niya sa sasabihin ko. Ang boses niya, malamig at legalistic. Parang abogado, hindi asawa. Mama said it was an accident. Nadulas ka raw habang nagluluto at nasaksak mo ang sarili mo. That's the story we're going with. Natigilan ako. Ano? Pero hindi iyon ang totoo. Itinulak niya ako, Brent. Alam mo yan. Nakita mo. Janine, please. Huwag na nating palakihin to, ang mga salitang iyon ulit. Parang sirang plaka. Isipin mo ang pamilya. Isipin mo ang pangalan natin. Kung lalabas ang totoong nangyari, masisira ang reputasyon ni Mama. Masisira ang pamilya Gonzaga. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Pero paano ako, Brent? Paano ang nararamdaman ko? Paano yung ginawa niya sa akin? Bale, wala na lang ba yun? Nagsimula na namang mamuo ang luha sa mga mata ko. It was an accident, Janine. Let's leave it at that. Tumayo siya. Kailangan ko nang umalis. May aasikasuhin pa ako sa opisina. Babalik na lang ako mamaya. Magpagaling ka. At lumabas na siya ng kwarto. Iniwan niya akong mag-isa. Umiiyak. Litong-lito. Galit na galit. Ang sakit sa tagiliran ko, wala pa sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman ko sa puso ko. Pinagtaksilan na naman ako. At sa pagkakataong ito, mas matindi. Mas masakit. Dahil hindi lang ako ang nasaktan, kundi pati na rin ang anak namin. At ang ama niya, mas piniling protektahan ang pangalan ng pamilya kaysa sa amin. Niyakap ko ang tiyan ko. Baby, patawarin mo si daddy mo. Hindi niya tayo kayang panindigan. Ang mga luha ko walang tigil sa pag-agos. Para akong nalulunod sa sarili kong kalungkutan at galit. Maya-maya may kumatok sa pinto. Akala ko si Brent bumalik. Pero pagbukas ng pinto, ibang tao ang nakita ko. Si Elaine. Nakakasual na damit lang siya, pero ang ganda niya pa rin. May dala siyang basket ng prutas. Mumiti siya sa akin, isang iting nakakaasar. Hi, Janine. Nabalitaan ko ang nangyari. Are you okay? Lumapit siya sa kama ko, inilapag ang basket sa maliit na mesa. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya. Ano ang ginagawa niya dito? Para lalo akong insultuhin? Umupo siya sa silyang iniwan ni Brent. You know, you should be more careful. Lalo na't buntis ka. Ang clumsy mo naman. Maihalong pang-uyam ang tono niya. Umalis ka na, mahina kong sabi. Wow! Ang sungit naman ng pasyente. Tumawa siya ng mahina. Don't worry, Janine. Brent called me. He asked me to check on you. Busy daw kasi siya. Brent called her. Siya pa ang tinawagan ni Brent para tingnan ako. Ano ako, aso na kailangang bantayan? Hindi ko kailangan ng awa mo, Elaine. At lalong hindi ko kailangan ng kumpanya mo. Hindi ito awa, Janine. This is concern. Mumisi siya. Concerned ako sa'yo. At sa baby mo. Kawawa naman siya kung magkakaroon siya ng nanay na kasing clumsy mo. Mas kawawa siya kung magkakaroon siya ng ama na duwag at walang paninindigan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Natigilan si Elaine. Nawala ang ngisi niya. What did you say? Narinig mo ako. Alam mo kung anong klaseng tao si Brent. At alam mo rin kung bakit ako nandito ngayon. Hindi dahil sa clumsy ako. Kundi dahil sa nanay niyang halimaw. Tumayo si Elaine. Watch your words, Janine. You're talking about Brent's mother. At ikaw, sino ka para pagsabihan ako? Ex-fiance ka lang. Ako ang asawa. Ako ang buntis. Ako ang nasaktan. Lumapit si Elaine sa akin, ang mga mata niya nag-aapoy sa galit. Ex-fiance niya ako. At alam mo ba kung bakit kami naghiwalay? Dahil sa mga babaeng tulad mo. Mga desperada. Mga manggagamit. Ako pa ang desperada? Ako pa ang manggagamit? Baka nakakalimutan mo, Elaine, ikaw ang laging nakabuntot kay Brent.
Ikaw ang laging sumisipsip sa pamilya Gonzaga. Biglang tumunog ang cellphone ni Elaine. Kinuha niya ito mula sa bag niya. Tiningnan niya ang screen at biglang nagbago ang ekspresyon niya. Naging malambing. "Hello, darling," sabi niya sa telepono. "Yes, I'm here." "She's okay." I bit dramatic as usual. No, don't worry. I'll handle her." "Okay, see you later." "I love you too." Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa akin at ang ngisi niya bumalik. Isang ngising puno ng tagumpay. "That was Brent," sabi niya, na parang ipinapamukha sa akin ang isang bagay. "He's on his way." Pupuntahan niya ako. Hindi ikaw. Parang may bombang sumabog sa loob ko. Ang sakit. Ang selos. Ang galit. Lahat naghalo-halo. "Umalis ka na," sabi ko, nanginginig ang boses. "Umalis ka na bago pa kita masaktan." Tumawa si Elaine. "Don't worry, aalis na ako. Ayoko namang maabutan pa ako dito ng asawa mo. Baka kung ano pa ang isipin niya." May diin ang pagkakasabi niya sa asawa. Tumalikod na siya at naglakad palabas ng kwarto. Bago siya tuluyang mawala, humarap siya ulit. "Get well soon, Janine. Para makalayas ka na sa impyernong to. At para mabalik na sa akin ang dapat na sa akin." At tuluyan na siyang umalis, iniwan akong tulala, sugatan ang katawan at durog na durog ang puso. Ang sakal sa tiyan ko, kumikirot. Pero mas matindi ang sakit sa puso ko. Isang sakit na walang gamot, walang lunas. Tanging ang mapait na katotohanan lang na ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay, ay hindi lang ako kayang ipagtanggol, kundi mas pinipili pa ang iba. Ilang araw na akong nasa ospital. Ang sugat sa tagiliran ko, unti-unti nang gumagaling. Pero ang sugat sa puso ko, lalo lang lumalala. Si Brent, dumadalaw araw-araw, pero parang obligasyon lang. Magdadala ng pagkain, magtatanong kung kumusta na ako, tapos aalis na ulit. Walang lambing, walang pag-aalala na katulad ng dati. Para kaming dalawang estranghero na napilitan lang magsama sa iisang kwarto. Si Doña Margarita ni Anino hindi ko nakita. Mabuti na rin siguro. Dahil baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Baka kung ano pa ang magawa ko. Isang hapon, habang nakatulala ako sa bintana ng kwarto ko, may kumatok. Akala ko nurse lang. Pero pagbukas ng pinto, isang pamilyar na mukha ang sumilip. "Janine." Nanlaki ang mga mata ko. "River." Si River. Ang kababata ko sa ampunan. Ang matalik kong kaibigan. Ang lalaking laging nandyan para sa akin, noong mga panahong pakiramdam ko'y nag-iisa ako sa mundo. Matagal na kaming hindi nagkikita, simula noong umalis siya sa ampunan para magtrabaho sa Maynila. "River, anong ginagawa mo dito?" Hindi ko napigilan ang sarili kong mapangiti. Sa gitna ng lahat ng kadiliman, parang biglang may sumilay na konting liwanag. Lumapit siya at walang sabi-sabing yakap ako. Isang yakap na mahigpit, puno ng pag-aalala. Naramdaman ko ang panginginig ng mga balikat niya. "Janine, Diyos ko, anong nangyari sa'yo?" "Nabalitaan ko na lang sa mga madre sa ampunan." "Sinugod agad kita." Gumanti ako ng yakap. Sa mga bisig niya, naramdaman ko ang isang klase ng kapanatagan na matagal ko nang hindi naramdaman. "River, ang daming nangyari. Ang dami-dami." Nagsimula na namang mamasa ang mga mata ko. Umupo siya sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay ko. "Magkwento ka." "Nandito lang ako. Makikinig ako." At nagkwento ako. Lahat-lahat. Mula sa kasal namin ni Brent, sa mapait na pagtanggap ng pamilya Gonzaga, sa pang-iinsulto ni Doña Margarita, sa pananahimik ni Brent, hanggang sa insidente sa kusina. Habang nagkukwento ako, hindi niya binitawan ang kamay ko. Nakikinig lang siya, paminsan-minsan ay tatango, paminsan-minsan ay mapapabuntong hininga. Naalala ko noong mga bata pa kami sa ampunan. Si River, siya ang laging tagapagtanggol ko. Kapag may nang-aaway sa akin, siya ang unang haharap. Kapag malungkot ako, siya ang magpapatawa sa akin. Simpleng fishball lang o kaya'y paglalaro ng tumbang preso sa hapon, masaya na kami. Siya ang kuya ko, ang best friend ko, ang sikretong sandalan ko.
Janine, paglaki natin, aalis tayo dito, sabi niya minsan, habang nakaupo kami sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng ampunan. Magtatayo tayo ng sarili nating bahay. Malayo sa mga madring laging nanenermon. Tumawa kami pareho. At hindi na tayo ulit magugutom. Ang mga pangarap naming yon parang bula na lang na naglaho. Ako, napunta sa isang pamilyang akala ko'y magiging akin pero kabaligtaran pala. Siya, lumuwas ng Maynila, nagtrabaho bilang security guard sa isang mall. Minsan na lang kami magkausap sa telepono. Pagkatapos kong magkwento, tahimik lang si River. Nakatingin sa akin, ang mga mata niya, puno ng awa at galit. Walang hiya siyang Brent yon, sabi niya sa wakas, nanginginig ang panga. At yung nanay niya, dapat sa kanya kinukulong. River, ayos lang ako. Ang mahalaga, ligtas ang baby ko. Ligtas? Paano ka magiging ligtas sa puder ng mga taong iyon, Janine? Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang nila. Pinakasalan ka ni Brent hindi dahil mahal ka niya, kundi dahil kailangan niya ng tagapagmana. At ngayong buntis ka na, wala na siyang pakialam sa'yo. Ang mga salita niya, parang mga sampal. Masakit, pero totoo. Iyon din ang nararamdaman ko, pero ayokong aminin sa sarili ko. River D. May kailangan kang malaman, Janine. Huminga siya ng malalim. Parang may mabigat siyang pasanin. May kailangan akong ipakita sa'yo. Kinuha niya ang cellphone niya mula sa bulsa. May kung anong kinalikot doon. Tapos, inabot niya sa akin. Panoorin mo. Isang video. Sa una, hindi ko maintindihan. Isang madilim na lugar, parang parking lot. Tapos may isang kotse na huminto. Bumaba ang isang lalaki. Si Brent. Tapos, bumukas ang pinto sa passenger side, at bumaba ang isang babae. Si Elaine. Nagyakapan sila. Isang yakap na matagal. Isang yakap na puno ng pagmamahal. Pumasok sila sa isang building. Isang rest house base sa itsura. Ang petsa sa video, noong isang linggo lang. Noong mga panahong araw-araw akong umiiyak dahil sa panlalamig ni Brent. Noong mga panahong akala ko'y busy lang siya sa trabaho. Saan to, River, nanginginig kong tanong. Ang puso ko kumakabog ng malakas. Sa Tagaytay. Isang rest house. Palihim silang nagkikita doon, Janine. Ang boses ni River, puno ng galit. May kaibigan akong security guard doon. Siya ang nagbigay sa akin ng kopya ng TV footage na yan. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang sakit. Ang kirot. Ang pakiramdam ng pagtataksil. Double. Triple. Si Brent at si Elaine. Nagkikita pa rin sila. Palihim. Habang ako, ang asawa niya, ang buntis niyang asawa, nagtitiis sa mansyon nila, tinitiis ang lahat ng pang-iinsulto at pagpapabaya. Gaano nakatagal, River, tanong ko, basag na ang boses. Hindi ko alam, Janine. Pero base sa kwento ng kaibigan ko, madalas daw silang pumunta doon. Minsan, overnight pa. Overnight. Ang salitang yon, parang kutsilyong sumaksak sa puso ko. Paulit-ulit. Naalala ko ang mga gabing hindi umuwi si Brent, sinasabing may business trip siya. Naalala ko ang mga panahong malamig ang pakikitungo niya sa akin. Naalala ko ang mga text at tawag na hindi niya sinasagot. Lahat ng iyon, ngayon, nagkaroon na ng paliwanag. Isang napakasakit na paliwanag. Napasigaw ako. Isang sigaw na puno ng galit, ng sakit, ng pagkadurog. Hinagis ko ang cellphone ni River sa pader. Nabuhusan ng galit ang buong sistema ko. Walang hiya sila. Mga manloloko. Mga traidor, sigaw ko, habang pinapalo ang kama. Ang mga luha, bumuhos na naman. Pero ngayon, hindi lang luha ng lungkot, kundi luha ng matinding galit. Niyakap ako ni River. Hinayaan niya akong sumigaw, umiyak, magwala. Hindi siya nagsalita. Nandoon lang siya, isang matatag na sandalan sa gitna ng bagyo sa buhay ko. Paano nila nagawa sa akin to, River? Ano bang kasalanan ko? Nagmahal lang naman ako, di ba? Bakit kailangan akong saktan ng ganito? Wala kang kasalanan, Janine, mahinang sabi ni River habang hinahaplos ang buhok ko. Sila ang may kasalanan. Sila ang manloloko.
Sila ang walang puso. Anong gagawin ko, River? Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya, puno ng determinasyon. Lalaban tayo, Janine. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Tutulungan kita. Pero paano? Wala akong laban sa kanila. Mayaman sila. Makapangyarihan. May ebidensya tayo, Janine. Yung video. Pwede natin yung gamitin. Para saan? Para lalo lang akong mapahiya? Para lalo lang akong pagtawanan? Hindi. Para ipakita sa lahat kung anong klaseng tao sila. Para mabigyan ka ng hustisya. At para makalaya ka na sa kanila. Makalaya. Ang salitang yon parang musika sa pandinig ko. Makalaya mula sa pamilya Gonzaga. Makalaya mula kay Brent. Makalaya mula sa lahat ng sakit at pagpapahirap. Pero paano ang anak ko? Paano kung kunin nila siya sa akin? Huwag kang mag-alala sa baby mo, sabi ni River, na para bang nabasa niya ang nasa isip ko. Hindi nila siya makukuha sa'yo. Tutulungan kita. Poprotektahan kita. Kayo ng anak mo. Tumingin ako kay River. Sa mga mata niya, nakita ko ang sincerity. Nakita ko ang tapang. Nakita ko ang pagmamahal, isang pagmamahal na tapat, walang hinihinging kapalit. Ito na ba ang pagkakataon ko para bumangon? Para lumaban? Para ipagtanggol ang sarili ko at ang anak ko? Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko ang mga luha ko. Ang kaninang takot at pagkalito, napalitan ng isang bagong determinasyon. Sige, River, sabi ko, ang boses ko, matatag na ngayon. Lalaban ako. Pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong sila naman ang iiyak. Ngumiti si River. Isang ngiting nagbibigay ng pag-asa. That's Jivay Janine. Ang lihim na akala ko'y tuluyan ng magpapabagsak sa akin, ito pala ang magiging susi para sa bago kong simula. Ang sakit na idinulot nito, ito ang magiging gatong para sa apoy ng aking paghihiganti. At sa tulong ni River, sisiguraduhin kong ang pamilya Gonzaga, lalo na si Brent at si Alain, ay pagsisisihan ang araw na ginago nila ako. Ang asawang galing sa ampunan, ang babaeng walang lahing disente, ang gold digger, handa nang ipakita sa kanila kung sino talaga si Janine. Nakabalik na ako sa mansyon ng mga Gonzaga. Pero hindi na ako ang dating Janine na tahimik lang na tumatanggap ng pang-aalipusta. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang loob ko. Ang bawat ngiti ni Doña Margarita, ang bawat pag-iwas ni Brent, ang bawat pagpaparamdam ni Alain na para bang siya ang reyna, lahat yon nagiging gatong sa apoy ng galit at determinasyon ko. Si River, palihim kaming nagkikita. Sa labas ng mansyon, sa isang maliit na karinderya, o minsan, sa parke. Doon namin binuo ang plano. Isang plano na sisira sa perpektong imahe ng pamilya Gonzaga. Isang plano na magbibigay sa akin ng hustisya. Sigurado ka na ba dito, Janine? Tanong ni River isang hapon, habang pinagmamasdan namin ang invitation para sa 50th wedding anniversary ni na Don Ricardo at Doña Margarita. Isang granding selebrasyon na gaganapin sa pinakamahal na hotel sa Batangas. Lahat ng importanteng tao sa probinsya, imbitado. Tumango ako, walang bahid ng pag-aalinlangan. River. Ito na ang tamang pagkakataon. Sa harap ng lahat ng mga kaibigan nila, ng mga kasosyo nila sa negosyo, ng buong alta sosyedad ng San Rafael. Doon nila malalaman ang totoong kulay ng pamilya Gonzaga. Pero paano ka? Pagkatapos nito, siguradong Siguradong ano? Itatakwil nila ako. Hindi na nila ako ituturing na asawa ni Brent. River, matagal na nilang ginagawa iyon. Ang pinagkaiba lang ngayon, ako na ang magdidikta ng pagtatapos. Hinawakan ko ang kamay niya. Salamat sa tulong mo, River. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Ngumiti siya. Walang anuman, Janine. Basta para sa'yo at para sa inaanak ko. Hinaplos niya ang medyo malaki ko ng tiyan. Inaanak na niya ang baby ko kahit hindi pa kami sigurado kung lalaki o babae. Dumating ang araw ng anniversary party. Ang mansyon, abalang-abala. Si Doña Margarita, parang general na nag-uutos sa mga katulong. Si Brent, abala sa telepono, kinakausap ang mga suppliers.
Ako, nasa kwarto lang, naghahanda. Pinili ko ang isang pulang bestida. Isang bestidang simple lang ang korte, pero kapansin-pansin ang kulay. Kulay ng tapang. Kulay ng galit. Kulay ng paghihiganti. Naglagay ako ng kaunting makeup, sapat lang para itago ang mga bakas ng ilang gabing walang tulog. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang babaeng nakikita ko, hindi na ang dating Janine na iyakin at mahina. Ang babaeng nakikita ko ngayon, handa ng lumaban. Dala ko ang isang maliit na laptop na hiniram ko kay River at isang projector. Ang mga ebidensya, ang TV footage mula sa rest house sa Tagaytay, ang mga kopya ng text messages ni Brent kay Alain na nakuha namin sa tulong ng isang kaibigan ni River na Techi, lahat yon nasa loob ng laptop. Handa na. Pagdating namin sa hotel, nauna nang pumasok sina Brent at ang pamilya niya. Ako, nagpaiwan muna sa kotse. Huminga ako ng malalim. Kaya mo to, Janine. Para sa'yo to, para sa anak mo. Nang medyo marami ng bisita sa loob ng Grand Ballroom, dahan-dahan akong pumasok. Lahat ng mata napatingin sa akin. Ang iba nagtataka. Ang iba nagbubulungan. Alam kong pinag-uusapan nila ako, ang asawang galing sa ampunan, ang eskandalosang asawa ni Brent Gonzaga. Hayaan niyo sila. Mamaya, mas malaki pa ang pag-uusapan nila. Nakita ko si Doña Margarita sa gitna ng bulwagan, nakikipagtawanan sa mga amiga niya. Ang ganda ng ngiti niya, parang walang ginawang masama sa akin. Si Brent, nasa tabi ni Alain, na parang sila ang mag-asawa. Si Alain, suot ang isang kumikinang na silver gown, parang bituin sa langit. Ang sama ng tingin niya sa akin nang makita niya ako. Good. Dapat lang siyang kabahan. Naglakad ako papunta sa gitna, malapit sa stage kung saan may malaking screen para sa GC ng anniversary. Kinuha ko ang mikropono mula sa MC na nagulat sa bigla kong pagsulpot. Magandang gabi po sa inyong lahat, sabi ko, ang boses ko, malakas at matatag. Biglang tumahimik ang buong ballroom. Lahat ng mata nakatuon sa akin. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Brent, ang galit sa mukha ni Doña Margarita, ang pagkataranta sa mukha ni Alain. Ako po si Janine Gonzaga. Asawa ni Brent Gonzaga. May diin ang pagkakasabi ko sa asawa. At nandito po ako ngayon, hindi para batiin sina Don Ricardo at Doña Margarita sa kanilang 50th wedding anniversary. Nandito po ako para ipakita sa inyo ang isang mas importanteng bagay. Tumingin ako kay River na nasa gilid lang, malapit sa sound system. Tumango siya sa akin. Isinaksak niya ang laptop ko sa projector. Nandito po ako para ipakita sa inyo ang kahulugan ng tunay na pagmamahal at ng tunay na pagtataksil. At sa malaking screen sa likod ko, biglang lumabas ang video. Ang video ni Brent at Alain sa rest house sa Tagaytay. Ang mga yakapan nila. Ang mga halikan. Ang pagpasok nila sa kwarto, magkahawak kamay. Narinig ko ang mga bulungan. Ang mga hiyawan. Ang mga sigawan. Ang perpektong selebrasyon, biglang naging isang malaking eskandalo. Si Doña Margarita, napahawak sa dibdib niya. Ang mukha niya, namumutla. Para siyang nakakita ng multo. Si Brent, sumisigaw. Patayin niyo yan. Patayin niyo iyang video na yan. That's not true. That's fake. Pero huli na ang lahat. Nakita na ng lahat. Ang ebidensya, malinaw pa sa sikat ng araw. Si Alain, umiiyak. Tinatakpan ang mukha niya sa hiya. Ang dating reyna, ngayon ay parang basang sisiw. Lumapit sa akin si Brent, galit na galit. Anong ginagawa mo, Janine? Are you out of your mind? Sinisira mo ang pamilya ko. Hinarap ko siya, walang takot. Ako ba ang sumisira sa pamilya mo, Brent? O ikaw mismo? Ikaw na nagtaksil sa asawa mo. Ikaw na ng babae habang buntis ang asawa mo. Hindi totoo yan. Gawa-gawa mo lang yan. Talaga? Kung ganoon, bakit hindi mo ipaliwanag sa lahat ng nandito kung ano ang ginagawa niyo ni Alain sa Tagaytay? Business meeting ba iyon, Brent? O honeymoon? Hindi siya makasagot. Ang dating kumpiyansa niya, biglang nawala. Bigla, isang malakas na sigaw ang narinig namin. Si Doña Margarita. Hawak ang dibdib niya, nahihirapang huminga. At bigla, bumagsak siya sa sahig. Hinimatay.
Nagsigawan ang mga tao. Nagkagulo. May tumawag ng ambulansya. Si Don Ricardo, umiiyak habang yakap-yakap ang asawa niya. Si Beatrice, sumisigaw, sinisisi ako. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo lang ako. Walang emosyon. May kaunting kirot sa puso ko para kay Don Ricardo, na mukhang mabait naman. Pero para kay Doña Margarita. Para kay Brent. Para kay Elaine. Wala. Kung ano ang tinanim nila, yun din ang aanihin nila. Dumating ang mga medic. Isinakay si Doña Margarita sa stretcher. Si Brent, sumunod sa kanila, pero bago siya umalis, tumingin siya sa akin. Isang tingin na puno ng galit. Isang tingin na nangangako ng ganti. Hindi ako natinag. Nang medyo humupa na ang kaguluhan, lumapit sa akin si River. Inakbayan niya ako. Okay ka lang? Tumango ako. Mas okay pa ako ngayon kaysa kahapon. Tumingin ako sa paligid. Ang mga bisita, unti-unti nang nagsisialisan, dala-dala ang pinakabagong tsismis sa bayan. Ang dating masayang bulwagan ngayon ay parang binagyo. Tara na, Janine, sabi ni River. Umalis na tayo dito. Habang naglalakad kami palabas ng hotel, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa dibdib ko. Ang bigat na matagal ko nang pinapasan, parang biglang nawala. Ang galit napalitan ng satisfaction. Siguro. Pero higit sa lahat, naramdaman ko ang paninindigan. Ang paninindigan na ipaglaban ang sarili ko. Ang paninindigan na hindi na ako muling magpapaapi. Ang kasinungalingan na bumalot sa buhay ko, sa wakas, nagkaroon na ng katapusan. At sa pagtatapos na yon, isang bagong Janine ang isinilang. Isang Janine na malaya. Isang Janine na handa nang harapin ang bukas, dala-dala ang pag-asa at ang munting buhay sa sinapupunan niya. Ang gabi ng anniversary party ng pamilya Gonzaga, hindi lang pagtatapos ng isang kasinungalingan. Ito rin ang simula ng bago kong kabanata. Pagkatapos ng eskandalosong anniversary party, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kinabukasan din, sa tulong ni River at ng isang abogado na kaibigan niya, nagsampa ako ng annulment case laban kay Brent. Adultery, psychological abuse, at attempted murder, yan ang mga grounds. Malakas ang laban ko, lalo na't hawak namin ang mga ebidensya. Umalis ako sa mansyon ng mga Gonzaga. Wala akong ibang dinala kundi ang mga damit ko at ang konting perang naipon ko. Ang mga alahas na bigay ni Brent, isinoli ko. Hindi ko kailangan ng mga bagay na magpapaalala sa akin ng kasinungalingan at sakit. Si River, inalok akong tumira muna sa maliit niyang apartment sa San Isidro, isang simpleng bayan sa tabi ng dagat, malayo sa San Rafael. Noong una, nag-aalangan ako. Ayokong maging pabigat sa kanya. Pero mapilit siya. Hanggang sa makahanap ka ng sarili mong lugar, Janine. At para na rin may kasama ako. Nakakabagot din kasing mag-isa. Alam kong palusot niya lang yon para hindi ako makatanggi. Ang apartment ni River, maliit lang pero malinis at maaliwalas. Isang kwarto, isang banyo, isang maliit na sala at kusina. Pero para sa akin, para itong palasyo kumpara sa malamig at walang kaluluwang mansyon ng mga Gonzaga. Dito, ramdam ko ang init ng tahanan. Dito, ramdam ko ang kapayapaan. Ang buhay sa San Isidro, simple lang. Sa umaga, tinutulungan ko si River sa maliit niyang sari-sari store na katabi lang ng apartment niya. Pagkatapos, maglalakad-lakad ako sa tabing dagat, dinaramdam ang simoy ng hangin at ang init ng araw. Ang mga alon, parang humuhuga sa lahat ng sakit at pait na naiwan sa puso ko. Minsan, habang naglalaba ako sa likod bahay, pinapanood lang ako ni River. Nakangiti. Alam mo, Janine, mas gumanda ka ngayon. Nambola ka pa, sabi ko, sabay hagis sa kanya ng basang damit. Nagtawanan kami. Seryoso. May glow ka. Siguro dahil malaya ka na. At dahil sa kanya. Tumingin siya sa tiyan ko. Napangiti ako. Totoo. Ang anak ko ang nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon. Siya ang dahilan kung bakit kailangan kong maging matatag. Ang mga tao sa San Isidro, mababait at palakaibigan. Hindi nila ako hinusgahan. Tinanggap nila ako ng buong puso. Madalas, iniimbitahan nila kami ni River sa mga salo-salo, lalo na kapag may community picnic sa plaza.
Doon, nakikikain kami ng inihaw na isda, kanin na nakabalot sa dahon ng saging, at sari-saring kakanin. Nakikipagkwentuhan, nakikipagtawanan. Sa simpleng buhay na iyon, unti-unting nabubuo ang isang bagong tahanan sa puso ko. Isang tahanan na hindi materyal na bagay ang basehan, kundi pagmamahal at pagtanggap. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa maliit naming hardin, may isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng apartment. Bumaba si Brent. Natigilan ako. Anong ginagawa niya dito? Paano niya nalaman kung nasaan ako? Lumapit siya, ang mukha niya, halatang pagod at malungkot. Iba na ang itsura niya ngayon. Wala na ang dating yabang at kumpiyansa. Janine D. Anong kailangan mo, Brent? Malamig kong tanong. Pwede ba tayong mag-usap? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sinabi ko na ang lahat ng gusto kong sabihin. Please, Janine. Kahit sandali lang. Nagmamakaawa ang tono niya. Pinapasok ko siya sa sala. Umupo siya sa lumang sopa. Ako, nanatiling nakatayo. Janine, I'm sorry. Ang mga salitang yon, parang hirap na hirap siyang bigkasin. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Hindi ako umimik. Hinintay ko ang mga susunod niyang sasabihin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Nagpadala ako sa tukso. Nagpadala ako sa pressure ng pamilya ko. Naging duwag ako. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya, puno ng pagsisisi. Pero maniwala ka, Janine, pinagsisisihan ko na ang lahat. Talaga, Brent? O nagsisisi ka lang dahil nasira na ang reputasyon niyo? Dahil wala ka ng tagapagmana? Dahil iniwan ka na rin ni Elaine? Nabalitaan ko. Pagkatapos ng eskandalo, si Elaine parang bulang naglaho. Umalis daw papuntang ibang bansa. Natigilan siya. Hindi. Nagsisisi ako dahil sinaktan kita. Dahil nawala ka sa akin. Tumawa ako ng mapakla. Nawala ako sa'yo. Brent, kailan mo ba ako naging tunay na sa'yo? Minahal mo ba talaga ako? O ginamit mo lang ako para sa imahe mo? Para magkaroon ka ng asawa, ng anak, ng perpektong pamilya na maipagmamalaki mo sa lahat. Hindi siya nakasagot. Ang pananahimik niya, parang isang malaking sampal na nagsasabing tama ako. Hindi mo ako minahal, Brent, sabi ko, ang boses ko, kalmado pero may diin. Ginamit mo lang ako. Ginamit mo ang kahinaan ko, ang pagiging ulila ko, ang pangarap kong magkaroon ng pamilya. At ang pinakamasakit sa lahat, hinayaan mong yurakan ng pamilya mo ang pagkatao ko. Hinayaan mo silang saktan ako, paulit-ulit. Janine, I can change. We can start over. Please. Give me another chance. Tumayo siya, lumapit sa akin. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ko, pero umiwas ako. Huli na ang lahat, Brent. Umiling ako. Tapos na tayo. Ang tanging nag-ugnay na lang sa atin ay ang batang dinadala ko. At sisiguraduhin kong hindi niya mararanasan ang sakit na dinanas ko sa pamilya mo. Pero anak ko rin siya, Janine. Anak mo siya. At hindi ko siya ilalayo sa'yo. Pero hanggang doon na lang yon. Huwag ka nang umasa pa na babalik pa ako sa'yo. Dahil ang Janine na minahal mo, o ang Janine na akala mong minahal mo, wala na. Namatay na siya noong araw na pinili mo ang pamilya mo kaysa sa akin. Nakita ko ang sakit sa mga mata ni Brent. Pero wala na akong maramdamang awa. Ang puso ko matagal nang namanhid sa kanya. Umalis ka na, Brent. Magsimula ka na ng bagong buhay mo. At ako, magsisimula na rin ako ng sa akin. Walang nagawa si Brent kundi tumango. Ang dating makapangyarihang Brent Gonzaga, ngayon ay parang isang talunang aso. Tumalikod siya at dahan-dahang lumabas ng apartment. Pagkaalis niya, napaupo ako sa sopa. Huminga ako ng malalim. Sa wakas, nasabi ko na ang lahat ng gusto kong sabihin. Sa wakas, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Pumasok si River, may dalang baso ng tubig. Okay ka lang? Umiti ako sa kanya. Okay na okay. Inabot niya sa akin ang tubig. Alam mo, bilib ako sa'yo. Ang tapang mo. Natuto lang, River. Natuto sa mga pagkakamali. At natuto sa mga taong totoong nagmamahal sa akin.
Tumingin ako sa kanya. Ngumiti siya. Isang ngiting puno ng pag-unawa at pagmamahal. Sa puso kong malaya, unti-unting sumisibol ang bagong pag-asa. Isang pag-asa na hindi na nakatali sa nakaraan, kundi nakatanaw sa isang mas magandang kinabukasan. Kasama ang anak ko. At kasama si River, ang lalaking hindi ako iniwan, ang lalaking nagpakita sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at paninindigan. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula nang lisanin ko ang impyernong buhay sa piling ng mga Gonzaga. Isang taon ng paghilom, pagbangon at pagtuklas muli sa sarili. At sa loob ng isang taon na iyon, hindi ako iniwan ni River. Siya ang naging anino ko, ang karamay ko, ang inspirasyon ko. Ang araw na pinakahihintay ko ay dumating na. Ang araw ng pagsilang ng aking munting anghel. Sa isang maliit na klinik lang sa San Isidro ako nanganak, sa tulong ng isang mabait na doktora at ilang nurse. Si River hindi umalis sa tabi ko. Hawak niya ang kamay ko sa bawat pag-iri, sa bawat sakit na halos ikamatay ko. Ang mga mata niya, puno ng pag-aalala, pero hindi nawawala ang ngiti ng pag-asa. Kaya mo yan, Janine. Konting-konti na lang. Labas mo na si Junior, biro pa niya, kahit alam kong kinakabahan din siya. At sa wakas, narinig ko ang pinakamatamis na tunog sa buong mundo, ang iyak ng aking sanggol. Isang malusog na batang lalaki. Ang luha ko, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa ligayang hindi maipaliwanag. Congrats, Nanay Janine, sabi ng doktora, habang iniaabot sa akin ang aking anak. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang liit-liit niya, ang bango-bango. Ang lahat ng hirap at sakit na pinagdaanan ko, parang biglang nawala. Siya ang aking himala. Ang aking pag-asa. Ang aking lahat. Tumingin ako kay River. Umiiyak din siya. Lumapit siya at hinaplos ang ulo ng aming anak. Ang gwapo ng inaanak ko, sabi niya, ang boses, basag sa emosyon. Kamukhang-kamukha mo, Janine. Pinangalanan namin siyang Angelo. Angelo River. Anghel na bigay ng tadhana at ang ilog na nagbigay sa amin ng bagong simula. Ang binyag ni Angelo, simple lang pero puno ng pagmamahal. Ginanap sa maliit na simbahan ng San Isidro. Ang mga ninong at ninang, ang mga bagong kaibigan namin sa bayan. Ang mga madre mula sa ampunan, dumalo rin. Si Sister Teresa, tuwang-tuwa habang karga-karga si Angelo. Si Brent, nagsabi siya na pupunta, pero hindi siya dumating. Siguro, nahihiya. Siguro, hindi niya kayang harapin ang katotohanan na kahit wala siya, masaya kami. Si Doña Margarita naman, nabalitaan ko na lang na napanood daw niya sa isang local news ang tungkol sa binyag, may isang reporter na taga San Isidro na nag-cover. Hindi siya imbitado. At kahit imbitado pa siya, sigurado akong hindi rin siya pupunta. Para sa kanya, isa pa rin akong babaeng walang lahing disente, at si Angelo, isang bastardo. Pero wala na akong pakialam. Ang mahalaga, mahal kami ng komunidad na tumanggap sa amin. Lumipas pa ang ilang buwan. Si Angelo, lumalaking bibo at malusog. Ang maliit naming apartment, puno ng tawanan at ingay ng bata. Ang sari-sari store ni River, unti-unti nang lumalago. Ako naman, nagsimula ng magtinda ng mga lutong ulam sa umaga. Paborito ng mga taga San Isidro ang adobo at sinigang ko. Isang hapon, habang naglalaro si Angelo sa buhangin sa tabing dagat, tahimik lang kaming nakaupo ni River sa isang lumang bangka, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang langit, kulay kahel at rosas. Ang dagat, kalmado. Ang hangin, malambing. Janine, tawag ni River, ang boses, seryoso. Tumingin ako sa kanya. Aysan. Kinuha niya ang kamay ko. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Alam mo, matagal ko na tong gustong sabihin sa'yo. Pero hinihintay ko lang ang tamang pagkakataon. Siguro, ito na iyon. Kinabahan ako. Ano kaya ang sasabihin niya? Janine, mahal kita. Natigilan ako. Ang mga salitang yon parang musika sa pandinig ko. Pero kasabay noon, may konting takot. Takot na baka masaktan na naman ako. Mahal kita, Janine. Noon pa man, sa ampunan pa lang tayo. Pero torpe ako, At dumating si Brent. Akala ko, huli na ako. Tumingin siya sa mga mata ko, ang mga mata niya, puno ng sincerity.
Pero ngayong nandito na ulit tayo, ngayong malaya ka na, gusto kong malaman mo. Mahal kita. Mahal na mahal kita. At gusto kong makasama ka, kasama si Angelo habang buhay. Hindi ko napigilan ang mga luha ko. Pero ngayon, luha na ng saya. Luha ng kilig. Luha ng pag-asa. River D. Hindi mo kailangang sumagot ngayon, Janine. Hihintayin kita. Kahit gaano katagal. Ang mahalaga, alam mo na. Ngumiti ako. Pinunasan ko ang mga luha ko. Alam mo, River, ikaw ang pinakamatapang na torpe na nakilala ko. Nagtawanan kami. Hinawakan ko ang pisngi niya. Mahal din kita, River. Noon pa. Siguro, hindi ko lang inaamin sa sarili ko. Siguro, natatakot lang akong umasa. Pero ngayon, sigurado na ako. Ang ngiti ni River abot hanggang tenga. Niyakap niya ako ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagmamahal ng pangako ng kinabukasan. Talaga, Janine? Hindi ka nagbibiro. Mukha ba akong nagbibiro? Kinurot ko siya sa tagiliran. Aray. Sabi ko nga, seryoso ka. Hinalikan niya ako sa noo. Tapos sa ilong. Tapos sa labi. Isang halik na matamis, puno ng pagmamahal na matagal nang itinago. Biglang sumigaw si Angelo. Tumatakbo siya palapit sa amin, ang mga maliliit niyang paa, lumulubog sa buhangin. Mama! Papa River! Look po! Starfish! May hawak siyang maliit na starfish. Nagkatinginan kami ni River. Ngumiti. Ito na. Ito na ang pamilyang matagal ko nang pinapangarap. Isang pamilyang simple lang pero puno ng pagmamahal. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo kundi ng puso. Tumayo kami, hinawakan ang kamay ng isa't isa. Si Angelo, tumatakbo sa harap namin, masayang masaya. Ang paglubog ng araw, ang mga alon, ang simoy ng hangin, lahat sila, saksi sa aming ikalawang pagkakataon sa pag-ibig. Napatingin ako sa maliit naming apartment, na tanaw mula sa kinatatayuan namin. Ang mga ilaw doon, nagsisimula ng sumindi. Ang amoy na niluluto kong hapunan, abot hanggang dito. Ito ang tahanan, bulong ko sa sarili ko. Isang tahanan na puno ng pagmamahal, pag-asa, at walang hanggang kaligayahan. Ang asawa ni Brent, noon yon. Ngayon, ako na si Janine. Ang Janine na minamahal ni River. Ang Janine na ina ni Angelo. Ang Janine na sa wakas, natagpuan na ang tunay niyang tahanan. At sa paglubog ng araw sa San Isidro, isang bagong kabanata ng pag-ibig ang nagsimula. Isang pag-ibig na mas matatag, mas matapang at mas totoo. Dahil ang puso, kahit ilang beses pang masaktan, laging may puwang para sa ikalawang pagkakataon. Mahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Janine sa ang asawa ni Brent. Bawat kabanata, bawat emosyon, bawat pag-iyak at pagbangon ni Janine ay naging posible dahil sa inyong patuloy na interes at suporta. Hindi niyo lang alam kung gaano kalaki ang tuwa at pasasalamat ko habang isinusulat ang bawat yugto ng kanyang buhay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Kasama ninyo akong kinilig sa mga simpleng sandali, nasaktan sa mga pang-aapi, nagalit sa mga pagtataksil, at umasa sa bawat bagong umaga. Nais kong lumikha ng isang tauhan na, bagamat nagmula sa kahirapan at dumanas ng maraming pagsubok, ay nagpakita ng pambihirang katatagan at paninindigan. Si Janine ay sumisimbolo sa maraming Pilipina na lumalaban ng patas, nagmamahal ng tapat, at hindi sumusuko sa hamon ng buhay. Sa kwentong ito, nais kong iparating ang ilang mahahalagang mensahe. Una, ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa sarili, self-worth. Hindi natin kailangang manatili sa isang sitwasyong unti-unti tayong sinisira, mapapangalanan pa itong pag-ibig o pamilya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit, bagkus ay nagpapalakas, nag-aaruga, at nagpapalaya. Pangalawa, ang lakas ng loob na bumangon mula sa kabiguan. Lahat tayo ay maaaring madapa at masaktan, ngunit ang mahalaga ay ang kakayahan nating tumayo muli, matuto mula sa mga pagkakamali, at harapin ang bukas ng may bagong pag-asa. Hindi katapusan ng mundo ang isang nabigong relasyon. Pangatlo, ang tunay na tahanan ay hindi laging nasa karangyaan o sa dikta ng lipunan, kundi nasa piling ng mga taong tunay na nagmamahal,
rumerespeto, at tumatanggap sa atin kung sino man tayo. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa pagmamalasakit at pag-aalaga. At panghuli, laging may ikalawang pagkakataon sa pag-ibig at sa buhay. Huwag tayong matakot na buksan muli ang ating mga puso, lalo na kung ito ay para sa taong karapat-dapat at nagpapakita ng tunay na pagmamahal at respeto. Kung naantig ng kwento ni Janine, ni Brent, ni River, at ng iba pang mga karakter ang inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kahit sa inyong social media. Nais ko ring marinig ang inyong mga saloobin, paboritong eksena, o mga aral na napulot ninyo mula sa kwento. Mag-iwan lang po kayo ng komento sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ay magsisilbing inspirasyon para sa mga susunod pang kwentong ating pagsasaluhan. Muli, maraming salamat sa inyong oras at pagmamahal. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mga pahina ng buhay at imahinasyon. Nagmamahal. Ang inyong lingkod ang may akda.